Mga Mars at Pars, alam niyo bang pwede nang ma-access ang inyong PhilHealth record online? At kung self-paying member kayo, pwede na rin magbayad ng premium online. Yan ang hatid ng PhilHealth Member Portal. Gumawa lamang ng account sa PhilHealth Member Portal at pwede na ninyong makita ang inyong PhilHealth membership record, makita ang premium contribution record, ma-print ang member data record o MDR, at makapagbayad ng premium ang mga self-paying members. Paano mag-create ng account sa PhilHealth Member Portal? Sundan lang ang mga sumusunod. Step 1. Bisitahin ang PhilHealth website na www.philhealth.gov.ph. Step 2. I-click ang online services. Step 3. I-click ang member portal. Step 4. I-accomplish ang member portal account creation. Step 5. I-activate ang inyong registration. At Step 6, pag activated na ang account, maaari na mag-login sa PhilHealth Member Portal at ma-access ang inyong record. Para naman sa self-paying members, basta't updated ang PhilHealth record, pwede na rin magbayad ng contribution dito mismo sa PhilHealth Member Portal. Sundan lamang ang mga steps na ito. Step 1. Mag-login sa PhilHealth Member Portal. Step 2. I-click ang Payment Management. Step 3. Mag-generate ng Statement of Premium Account o SPA. Step 4. I-select ang MyEG bilang accredited collecting partner. Step 5. Pumili ng payment method. Pwedeng credit or debit card, GCash o Maya. Step 6. Sundan ang instruction sa pagbabayad base sa napiling payment method at i-click ang Proceed. Step 7. Hintayin ang email o text confirmation na successful ang pagbabayad. Pwede mo nang i-view o i-download ang Electronic Payment Acknowledgement Receipt o EPAR mula sa iyong PhilHealth Member Portal account bilang proof of payment. Ang dali, di ba? Convenient na, safe ka pa. Yan ang PhilHealth Member Portal. Easy, fast, and hassle-free. Ang bawat pinaghirapang kontribusyon ng mga miyembro ay katiyakang benepisyong hatid ng PhilHealth para sa bawat pamilyang Filipino. Ang pagbabayad ng kontribusyon sa ating health insurance ay proteksyon natin laban sa mga gastusing hindi inaasahan sa tuwing magkakasakit. Hindi na magagalaw ang nakalaang budget ng pamilya para sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Saan nga ba napupunta ang ating mga kontribusyon? Sa ilalim ng Universal Healthcare o UHC, ang lahat ng pondo ay iniipon o tinatawag na pooling of funds. Ito ay nanggagaling mula sa kontribusyon ng mga miyembro na may kakayahang magbayad o mga direct contributors, subsidiya ng gobyerno para sa mga indirect contributors. Gayon din ang pondo na manggagaling sa ibang ahensya ng gobyerno katulad ng PAGCOR, PCSO at DOH. Ang PhilHealth bilang pangunahing social health insurer ng bansa ang siyang nangangasiwa sa pondong ito upang matugunan ang mga gastusing medikal ng mga nangangailangan. Kung kaya't ang kontribusyon ng bawat isa sa atin ay napakikinabangan ng lahat. Kung hindi man nagkakasakit at hindi nagagamit ang benepisyong PhilHealth, ang bawat kontribusyong inaambag ay tulong sa kalusugan at kabutihan ng lahat. Paano natutukoy ang halaga ng kontribusyon sa PhilHealth? Para sa mga employed, pribado man o pampubliko at mga sea-based migrant workers, ang kanilang buwanang kontribusyon ay otomatikong kinakaltas sa kanilang sahod. Ang hulog ay base sa itinakdang premium rate ng batas UHC at ito ay pinaghahatian ng empleyado at ng kanyang employer. Para naman sa mga self-earning individuals, land-based OFWs at practicing professionals, ang kanilang kontribusyon ay base sa buwanang kita at ayon sa itinakdang premium rate ng batas UHC.
Sa tuwing nagkakasakit ang isang miyembro at nangangailangan ng agarang serbisyong medikal, operasyon man o confinement, sa pondong naipon kumukuha ang PhilHealth upang ipambayad sa mga hospital at mga pasilidad na tinustos sa pasyente. Sa taong 2019, ang average support value o sagot ng PhilHealth sa pagpapagamot ng mga miyembro ay 66%. Ibig sabihin, sa bawat piso ay 0.66 sentimo ang sagot ng PhilHealth. Tiyak na may benepisyong pangkalusugan dahil lang sa mga kontribusyong hinuhulog, hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat. Kaya laging tandaan, mahalaga ang kontribusyon mo para sa iyo at sa kalusugan ng lahat. Bayanihan at damayan para sa kalusugan ng bawat Filipino. Maging responsableng miyembro, ugaliing maghulog ng inyong PhilHealth contribution. Sir, ang tagal na ng ubo mo ah. Nagpa-check up ka na, sir? Baka kung ano na yan. Oo nga eh. Sige, pa-check up ako mamaya. Kailangan natin ma-check kung bakit ganyan ang ubo mo. Nakita ko rin na medyo mataas ang sugar level mo. Nagpa-register ka na ba sa PhilHealth Consulta? PhilHealth Consulta. Ano po yun? May bagong programa ang PhilHealth. Ang PhilHealth Consulta. Benepisyo ito na covered na ang check-up, laboratory at ibang piling gamot ng lahat ng PhilHealth members. May pickers dito sa ospital. Pwede silang tumulong sa iyo sa pag-register at magbigay ng detalye. Sige po, Doc. Magpaparegister po ako. Magandang araw po. Mag-inquire po ako tungkol sa PhilHealth Consulta. Paano po ba yun? Pwede mo ba akong tulungan mag-register? Opo, sir. May PhilHealth Consulta na. Layunin ng PhilHealth na matulungan ang bawat isa na makaiwas o maagapan ng pagkakaroon ng malubhang sakit. Pwedeng ma-avail sa package na ito ang konsultasyon, health risk screening at assessment, mga piling laboratory at diagnostic test, mga piling gamot at medisina. Paano mag-avail nito? Kailangan mo munang magparehistro sa isang accredited consulta provider o facility. May dalawang paraan para magparehistro. Una, sa pamamagitan ng self-registration sa PhilHealth Member Portal. Sundan lang ang mga hakbang na ito. Step 1. I-update ang inyong Member Data Record o MDR sa pamamagitan ng pag-fill out ng PhilHealth Member Registration Form o PMRF. Step 2. Mag-login sa Member Portal o Member Online Registration na makikita sa PhilHealth website. Makikita sa inyong mga screens ang link ng official website ng PhilHealth. Step 3. Pumili ng konsulta provider at i-click ang Yes. Step 4. I-screenshot o i-print ang confirmation message. Ito ang magsisilbing patunay na ikaw ay nakarehistro na sa PhilHealth Consulta Facility. Ang isa pang paraan para makapag-register sa consulta provider ay sa pamamagitan ng assisted registration. Pumunta sa alinmang PhilHealth authorized third-party agencies, current employer, social worker ng PhilHealth Consulta Provider, local government unit o LGU, Office for Senior Citizens Affairs o OSCA, PhilHealth Local Health Insurance Office o LIO o alinmang tanggapan ng PhilHealth, PhilHealth Customer Assistance Relations and Empowerment Staff o PCARES na nakatalaga sa konsulta facility, PhilHealth Action Center Hotline. Kung nais mong magparehistro sa pamamagitan ng assisted registration, kailangan mong magpasa ng PhilHealth Consulta Registration Form o PKRF sa inyong napiling third-party agency. Siguraduhin kumpleto ang impormasyong inilagay sa form bago ito ipasa. Matapos i-submit ang form, makakatanggap ka ng confirmation receipt na may QR code na maaari ninyong picturean gamit ang phone camera. Ngayon, kung kayo ay rehistrado na at nais mong i-avail ang benefit package, kinakailangan mong kumuha ng Authorization Transaction Code o ATC alinman sa mga sumusunod. PhilHealth website, kahit sa ang PhilHealth Local Health Insurance Office o LIO, PCARES, PhilHealth Action Center Hotline,
kapag nakakuha ka na ng ATC, ipresenta mo lamang ito sa konsulta provider para ma-avail ang benefit package. Aba, okay to ah. Sige po, magpaparehistro ako. Nawala na ang ubo ko. Naaagapan na rin na maging diabetic ako. Salamat sa PhilHealth Consulta. Naaagapan ang paglala ng sakit ko. Kaya magparehistro na rin kayo. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Mga dapat mong malaman tungkol sa Universal Healthcare o UHC. Ano ang Universal Healthcare o UHC Law? Ang Republic Act 11223 o Universal Healthcare Law ay isang batas para sa malawakang reforma sa sektor ng kalusugan na naglalayong bigyan ng lahat ng Pilipino ng dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan ng walang pangamba sa gastusin. Sino ang kabilang sa Universal Healthcare? Sa ilalim ng UHC, ang lahat ng Pilipino ay otomatikong miyembro na ng PhilHealth at makatatanggap ng mga benepisyo nito. Sino ang mga miyembro ng PhilHealth sa ilalim ng UHC? Ang lahat ng Pilipino ay mapapabilang sa mga sumusunod na kategorya ng membership: direct contributors at indirect contributors. Sino-sino ang direct contributors? Ang direct contributors ay ang mga may kakayang magbayad ng PhilHealth contribution tulad ng mga sumusunod: mga empleyado ng gobyerno at pribadong sektor, self-earning individuals, professional practitioners, land-based overseas Filipino workers, mga Filipino na naninirahan sa ibang bansa, mga Filipino na may dual citizenship, lifetime members alinsunod sa RA 10606, lahat ng Pilipino na may edad 21 pataas na may kakayahan na magbayad ng kontribusyon. Ang mga lifetime members naman, kahit na tinuturing na direct contributor, ay hindi na kinakailangan magbayad ng kontribusyon dahil pagbabasihan ang kanilang hinulog nung sila ay empleyado pa. Sino-sino naman ang indirect contributors? Ang lahat ng hindi kabilang sa direct contributors ay mapapabilang sa mga indirect contributors. Ang pamahalaan ang magbabayad ng kanilang PhilHealth contribution. Sila naman ay ang mga sumusunod: mga kabilang sa listahan ng DSWD, Pantawid Pamilyang Pilipino Program or Modified Conditional Cash Transfer o 4Ps o MCCT beneficiaries, senior citizens alinsunod sa RA 10645, persons with disabilities alinsunod sa RA 7277 o Magna Carta for Disabled Persons as amended, lahat ng Filipino na may edad 21 pataas na walang kakayahang magbayad ng kontribusyon, sangguniang kabataan officials alinsunod sa RA 10742, mga nairehistro sa Point of Service o POS, mga dating sponsored members ng mga lokal na pamahalaan, at lahat ng wala pa sa database ng PhilHealth na walang kakayahang magbayad ng premium. Makakagamit ba kaagad ng benepisyo o immediate eligibility kahit hindi nakapagbayad o may kulang sa kontribusyon? Tinitiyak ng Universal Healthcare Law na lahat ng Filipino ay agarang makakagamit ng mga benepisyo pangkalusugan o may immediate eligibility to healthcare benefits, at ang kakulangan ng kontribusyon ay hindi dapat maging hadlang dito. Subalit, tandaan, ang kakulangan sa kontribusyon ng miyembro ay dapat pa rin bayaran na may interes o compounded monthly dahil ito ay ating responsibilidad bilang PhilHealth member. Kinakailangan pa bang magparehistro bilang miyembro ng PhilHealth upang magamit ang benepisyo? Ang mga kasalukuyang nakarehistrong miyembro ay hindi na kailangan magparehistro muli. Mag-update na lamang ng record sa alinmang PhilHealth office kung kinakailangan. Samantala, pinapayuhan ang mga hindi pa rehistrado na magparehistro upang mabigyan ng sariling PhilHealth Identification Number. Dahil otomatiko na ang membership ng lahat ng Filipino sa PhilHealth, pwede bang hindi na magbayad ng kontribusyon? Kailangan ng kontribusyon ng lahat ng miyembro para mapanatili ang katatagan ng National Health Insurance Program. Ito ay responsibilidad ng lahat upang lalo pang mapagbuti at mapalawak ang mga benepisyo.
Kinakailangan pa ba ng dokumento para makagamit ng benepisyo? Hindi na kailangan ng anumang dokumento. Isinasaad din sa batas na hindi na kinakailangang ipakita ang PhilHealth ID upang magamit ang mga benepisyo at serbisyo ng PhilHealth. Ngunit kailangan magpakita ng anumang valid ID para matiyak ang pagkakakilanlan. Maliban sa principal member, sino-sino pa ang maaaring makinabang sa programa ng PhilHealth? Otomatikong covered ng PhilHealth ang lahat ng mga qualified dependents ng isang aktibong miyembro. Makikinabang din ang mga dependents tulad ng mga sumusunod. Legal na asawa na hindi miyembro, mga anak na hindi pa kasal at walang trabaho na 20 taon pababa kabilang ang legitimate, illegitimate, legitimated, legally adopted at stepchildren, foster children alinsunod sa RA 10165, mga magulang na 60 taong gulang pataas na hindi miyembro. Hangarin ng Universal Healthcare na magbigay ng nararapat na benepisyong pangkalusugan upang maging malusog ang bawat Pilipino. Magtulungan at magdamayan tayo para sa kalusugan ng lahat. Ang lungsod sa Tubod, probinsya sa Lanao del Norte, maghatod kaninyo mga balita, impormasyon, kalabot sa mga operasyon sa lokal nga pangagamhanan, mga programa ug aktibidad nga angay basayran sa katawhan. Atong mabati sa programang Arangkada News Update. Alagang PhilHealth, ang programang maghatag kaninyo sa saktong impormasyon sa mga programa o benepisyo sa PhilHealth. Mabati matag adlong Biyernes sa may alas 11 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. O karon aniya ang mga tigpamaba sa PhilHealth. Arangkada News Update. Maayong buntag, tubod, atong lungsod sa tubod diha. Maayong buntag kaninyong tanan. Ubanay kami sa atong programang Alagang PhilHealth gikan sa alas 11 sa buntag paingon sa alas 12 sa udto para masayran ninyo ang mga sakto na impormasyon kabahin sa mga benepisyo o programa sa PhilHealth. And yes, happy Friday kaninyong tanan. And sa ngalan sa muang local health insurance OIC chief, muang Mr. Patrick C. Peñaranda. Kami yung mga kauban karong buntaga. Ako si Jess Oliver Sobrepeña. Ang akong kauban. Florife, Epay, Hermosissima Panuit. Para sa atong programang Alagang PhilHealth, pinagi sa ito ang partnership sa Municipality of Tubod, to the support of the LGU officials, kung sa ito ang Mayor Jimmy Cabao, via Arangkada Bagpong Tubod, Facebook live stream. So, mayong buntag, wapo kaning opportunity na makahatag kaninyo mga impormasyon sa PhilHealth. And first and foremost, before nato istoryahan, no? Ang kanang mga programa nato sa PhilHealth, ato sa i-greet nato ang mga listeners karon. Good morning, especially sa itong mga kauban diyan sa PhilHealth Business Center Tubod, Lanao del Norte. Ingon man sa ito ang PhilHealth Business Center Lala nga naimutang sa Marading Lala, Lanao del Norte. O para kamo masayod sa mga kaayuhan, no, amo kamong awhagon nga i-like ug i-follow ang mga Facebook pages sa mga sumusunod, no. Una sa tanan, ang atuang PhilHealth Iligan City and Lanao del Norte. Yes, mao kini ang official Facebook page sa PhilHealth Office dinhi sa Lanao del Norte para masubay ninyo ang kalihukan ng mga programa dinhi sa Lanao del Norte ingon man sa Iligan City. Ay ikaduha, ang atoang PhilHealth North Min Region, ang Facebook page sa PhilHealth Region 10 para inyo sa masayran ng mga kalihukan ug mga programa sa PhilHealth sa tibuok Rehiyon 10. Yes, ikatulo, ang atoang Arangkada Bagong Tubod Facebook page, no? And para pod sa
kini nga atong programa, no? Dugang nga kasayuran, no? Wapo ni nga channel po nga padangat na to ang mga kayuhan ug mga benefits sa PhilHealth kay kasayod kami nga kinahanglanon jud kayo nga mapalapnag na to ang mga impormasyon na to sa PhilHealth. Ug ang ikaw pa, kung gusto ka mong buwasa sa mga palisiya, mga kabaguhan, mga updates, no? Pwede ka mong mobisita sa PhilHealth website, ang www.philhealth.gov.ph, no? Para sa mga pag-updates. Then, Mampay, yun sa imo ha, ito ang tagarang opportunity, ato ang kauban karon mo ang head dili sa PhilHealth Business Lanao del Norte. Si Mami Pai. Good morning, ni mo Mapay. Morning, Jess. Ug ingon man sa atong mga suki diri no sa Arangkada bagong tugod live stream no. Dako kaayo tag pasalamat, Jess, nga nahatagan na usab og laing channel of information ang Alagang PhilHealth nga makapa abot gyud sa mga balay sa atong mga suking tigpaminaw sa atong mga miyembro sa PhilHealth, ingon man sa mga opisina sa mga nagtrabaho karon ug sa tanan naagyoy intent nga mamati unsay mga kaayuhan o mga programa sa atong gobyerno sa panglawas. So, salamat kaayo. So, this is our maiden broadcast for the Alagang PhilHealth via Arangkada Bagong Tugod Facebook page. Yes. So, Jess, no? Dili po na to ikalimutan, no? Nga ang atong programa sa PhilHealth, dili ni magmalampuson kung wala ang suporta sa atong mga opisyalis dinhi sa probinsya sa Lanao del Norte. So, atong pagtahod o atong pag-greet sa atong inahan sa probinsya sa Lanao del Norte, si Governor Imelda Anghing Quibranza Limapolo, nga sukad pagyod kaniadto sa paghimugso sa National Health Insurance Program, suportado na gyud ang programa sa PhilHealth. Kung ingon man ang atong duha ka kongresista, no, ang atong magbabalaod, atong i-greet ang atong mga magtikon nga kongresista din sa 1st o 2nd District sa Lanao del Norte, ang atong congressman, no, si Congressman Muhammad Khalid Quibranza Limapolo, na incoming governor po nato. Yes. O ang atong 2nd District Congresswoman na si Siti Amina Quibranza Limapolo. So, maayong padulong naman kita sa paniud ko ron, just no, so maayong buntag, maayong pagpaniud ko inuman sa ilang mga staff din ang akugihan kung kayo magatiman sa mga katawhan din sa Lanao del Norte. Okay, so just no, ato gyud ning pangitaan ug paagi makapadangat ta sa daghang pamaagi sa atong mga impormasyon sa PhilHealth. So, isip pasiuna nato nga topic karong buntaga atong pagahisgutan kining unsa ang universal healthcare. Kay mao man gyud ni ang balaod nga nagsabak kung unsa ang mandato sa PhilHealth para mapadangat ang programang panglawas sa atong gobyerno sa tibuok Pilipinas. Okay. Yes. So, naka-greet, Jess, sa di pa ta magsugod. Yes, ato lang i-greet ma'am mga to ang mga frontliners karon sa to ang PhilHealth Business Center, si Ma'am Chancia ug si Ma'am Angel nga karon gatiman sa to mga kliyente dinhi sa to ang PhilHealth Business Center tubod ingon man ni Ma'am Denden nga usab na katiman sa to ang mga kliyente nga minibisita sa atong opisina karon. Ingon man sa to ang mga kauban dito sa PhilHealth Business Center Lala, no, si Ma'am Ami ug ang nag-iisang PM sa ato dito si Ma'am Chacha ug si Sir John Mark, no, atong abiyabihon diha nga security guard. So muna atong mga gatiman sa ato ang mga kliyente sa opisina aron mahapsay ang ilahang pag-transact sa atong opisina. Good morning kaninyo and happy Friday. So maayo atong panahon karong Friday, ma'am. Wala pag-iulan as of now. Yes, Jess, no? So, Friday, tingkog sa uban pa, gitawag na nila TGIF. Thank God, it's Friday. Kaya katapusang kung sa adlaw sa atong pagtrabaho. Kaya mga adlaw, Sabado, Domingo, magpanikay-sikay na po para sa pagprepara sa sumunod simana. Okay, so Jess, dili pa maglangay, no? Yes, ma'am. Atong hisgutan ang ato ang
topic karon no kining universal healthcare no. Yes. So giingon nga ang tawag sa panginahanglan sa mga indigent sa mga probinsya na niadtong dekada 70 sa diyang ang Philippine Medical Association i-introduce nila ang Maria Project. So, mao ni ang history just no atong historian no. Yes, ma'am. Diin ang prioridad niini ang pag-ayuda sa mga komunidad nga nanginahanglan ng medical assistance. So, kini nga proyekto makonsider jud ni nga importante nga pasiuna sa Medicare program diin ang medical care plan sa tibuok nasod na so mauni ang sinugdanan nganong dunay namugna nga programang panglawas sa atong gobyerno. So niadtong Agosto 4, 1969 no pinaagi sa Republic Act 6111 or the Philippine Medical Care Act of 1969 napirmahan kini ni kanhi President no Ferdinand E. Marcos ang mga sa atong kasamtang presidente karon ug na-implementar kini ni adtong August 1970. So ang PMCC or wala siya ang dagnay no sa Philippine Medical Care Commission muni ang gitahasan kaniadto na mag-oversee sa implementasyon sa programa ug miabot kini og kapin sa 25 ka tuig. So we are proud to say nga tagatubod ang isa sa mga original nga PMCC Jess. Hello nimo din ha, Ma'am Ida Pakulana nga Yes. kinakusgang inahan o karon nalipayo ng nag-enjoy sa iyang retirement phase sa iyang kinabuhi. So padayon tano in 1990s dunay mga gipasa nga mga balaudnon nga dunay implikasyon sa health financing. So ang publiko nangandoy og health insurance nga more comprehensive in terms of covered population and benefits. So mo na hinungdan Jess nga namugna ang House Bill 14225 ug Senate Bill 01738 ug nahimong National Health Insurance Act of 1995 or as popularly we say, the RA 7875. Yes, So, 775. pirmahan ni siya ni kanhi President Fidel V. Ramos niadtong February 14, 1995. So, adlaw ni sa kasing-kasing. So, Valentine's Day. Valentine's Day. Oo, mauna ang anibersaryo mo sa PhilHealth. So, ang balaod mao ang nagmugna sa Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth. So, ang ahensya sa PhilHealth, sa kasayuran sa tanan, mao ni ang gimanduan nga mag-provide og social health insurance coverage to all Filipinos in 15 years time. So, dunay tagal Jess, no? In 15 years time, muna nagsulat kanito sa RA 7875. So, pag-abot sa pila ka tuig, i-assume sa PhilHealth ang responsibilidad sa pagdumala sa kanhi Medicare program. Wala para sa government and private sector employees. Gikan sa GSIS or the Government Service Insurance System in October 1997 o sa Social Security System niadtong April 1998 o ingon man sa Overseas Workers Welfare Administration in March 2005. So sa mga medyo dugay-dugay na sa gobyerno no prior to 1995 kung sa kasayuran po sa mga batanon kay kasagara 30 years naman yun ang PhilHealth no so kaniadto ang Medicare ang pag-atiman sa panglawas na lang po ni sa programa sa GSIS o sa SSS. So pagkamugna sa balaod maunang ang PhilHealth na yun ang gitahasan na mag-manage ni o magbuhat ang mga programa para sa panglawas sa kanila. Okay. So Jess, Mao dyan naman pa kay numdum ko sa kuwang mama tugong na, no? Kay naamang putos gobyerno nga trabaho. Dili pa dyan ko kadungog ng PhilHealth, no? Medicare, yun akong may balaan. Panahon nga kami mga sakit sa kong mga igsuon. Naaba kay panutanon din sa ospital, no? Membro ba sa Medicare? So, ang Medicare ditong una, tulura ka ang kuano, ang gagunit, no? Ang gikan sa gobyerno, ang GSIS, ang private,
ang SSS ug ang atong mga overseas Filipino worker, ang OWA. So sila rin ay benepisyo tung una. Sa panglawa, sila bina sa insurance, sa Medicare. Pero tungod atong 1995, no? So nahimo na siyang kinatibukan. So nanay opportunity ang dili membro sa SSS, JSIS ug OWA nga ma-membro sa usa ka health insurance pinaagi sa tuang RA 7875. Yes, ang sayod ta nga ang mandate sa PhilHealth sa pagtuman sa National Health Insurance Program nga pag-provide og health insurance coverage and ensure affordable, acceptable, available and accessible healthcare services for all citizens of the Philippines. It shall serve as the means for the healthy to help pay the care of the sick and for those who can afford Medicare to subsidize who cannot. So nasayod yun ta ni Mampay, no? Ginabalik-balik na to ni nga ang proseso sa PhilHealth, bayanihan system, social solidarity. Tungod kay especially kining ato ang mga kauban nga nagtrabaho karon, no? Dunay mga income, then healthy food kayo. Kay kining matag contribution nato sa PhilHealth. Musulod ni siya, then muni man siya ibalik pinaagig benepisyo sa tanang mga nga-admit karon. So nay uban nga tinuod na uban mga membro na to nga moingon nga sige man jud kog bayad ani sir kay empleyado man ko. Pero magpasalamaton ta nga nag-contribute ta kay nagkatabang ta sa mga tawo nga nagsakit karon sa mga balay talambalan kay ningon pa nga ang katong mga wala kasakit nga nag-contribute nagtabang sa mga masakiton karon nga nasa ospital. Ang mga bata pod nga mga himsog pa nag-subsidize pod sa mga katong may edad na medyo masakiton na. Ug ang healthy nga wala na nga admit nag-subsidize pod sa mga nasa ospital. So ingon ani ang pamaagi tungod kay social solidarity man ta. Tabanganay ta ug bayanihan ta, no? Tungod kay wala man puy sakit nga ma-admit kay mananghid, no? Kayo mananghid pa lang ning sakit. Pwede ra gyung di ta mo sulod og insurance pero sayod ta nga wala gyud sakit nga mananghid mao nang mangandam gyud ta. We will contribute sa tuang contribution sa PhilHealth aron ta padayon sa pag-avail sa tuang mga benepisyo. And yes, February 20, 2019, ang Republic Act 11223 o ang Universal Healthcare Act na pirmahan kini sa kanhing president nato nga President Rodrigo Roa Duterte ug ang implementing rules and regulation niini na pirmahan ni adtong August 10, 2019. Busa nag-effect na ang ato ang bag-ong balaod sa ato ang gitawag natong Universal Healthcare Law ni adtong November 22, 2019. So, ato ning hisgutan karon ang Universal Healthcare Law, no? Unsay nahimong epekto niini sa ato ang programa sa PhilHealth ug unsa pod ang kaimportante niini alang sa ato ang kinatibuk ang Pilipinhon ug ngano pod kining gihimo man jud kining balaod nato sa Pilipinas. So Mampay, no? Unsa man jud ning Universal Healthcare or UHC law ato jud ning tuki-tukion karon aron masabtan nato. Yes, Mampay? just no. Kining UHC no, so madunggan jud ni permi nato sa TV, mahisgutan labi maghisgot ang ato mga opisyalis sa gobyerno og programang panglawas. So kining UHC usa ni kadakong reforma sa sektor sa panglawas nga ang tumong mahatagan og access ang tanang Pilipino sa dekalidad ug abot kaya nga serbisyong panglawas nga wala nay kabalaka sa atong gastuhon. So nauna Jess no, tumong man gyud sa PhilHealth, tumong sa atong gobyerno nga ang tanang Pilipino dunay access gyud sa panglawas. So this is a reform. So dako ning reforma sa panglawas gyud nga atong masinati sa inanay. So nauna Jess no, unsa ka importante ang UHC ug nganong yung nahimo ni siyang balaod. Gipalapad ni nga programa sa panglawas nga dili lang PhilHealth at itahasan sa pagpatuman ini. So sa nangaging mga balaod nun, PhilHealth ra man ang natahasan sa
buhat og mga balaod nun o pagbugna para sa programa sa panglawas. But with UHC, this is a whole of government, whole of society approach, no? Yes. So tanan nga ahensya na ay mga ahensya nga sa gobyerno nga magtabang para maimplementar kini. So dunay papel or role nga para mapatuman ang implementasyon sa mga programa sa panglawas. So apil na ang atong LGU, apil na ang Department of Health, DSWD ug uban pang mga ahensya nga sakop niini ug wala na nalimita sa mga ahensya sa gobyerno, Jess. Apil kitang tanan kay ang Pilipino dapat kita nga mga miyembro duna pud tay itawag og katungdanan para mapahiluna og matagamtaman ang universal healthcare nga balaod para sa tanan. Yes. Mao na mumpay nga tungod kay whole government approach naman siya. No? So magtinabangay pod ang mga ahensya sa gobyerno para pag-atiman sa to ang mga pasyente karon nga naa sa mga balay tambalanan. Yes, and giingon man gyud mampay nga usa ka dakong reforma man gyud ang universal healthcare. Unsa man ang kausaban niini nga masinati sa atong mga membro karon nga UHC na compared sa katong wala pa napirmahan ang balaod, mampay. Okay. So sa ka-feature sa UHC, Jess, na ato yung makita ang kausaban, no, is tanang Filipinong automatikong miyembro sa PhilHealth. So automatic. So mauna siya, no, atong gitawgan tanan, no, kata sa PhilHealth nga kung ikaw wala pa'y PhilHealth number, magparehistro na sa pinakaduol ng PhilHealth office aron masulod na kamo sa database. So, automatic man ta nga miyembro, Jess, kay tanang Pilipino man yun, wala may exempted. But we have to do our part of registering ourselves to PhilHealth para makakuha tag PhilHealth number. Kaya ang magpamatuod nga isa ka ka-miyembro sa PhilHealth is dapat duna kay PhilHealth identification number ug nahisulod ka dito sa atong database. So, ingon man ang katong mga dunay PhilHealth number na just especially those na kanang wala na i-update po sa ilang record, no? Yes. Or kanang siguro na isyuhan sa una pero wala lang po naghikutar kay wala po mahinumduman ra man gyud ang PhilHealth kung magdaot ta. Yes. No, magyud na ang kasagaran nga kanang madumduman ang PhilHealth kung labi na masulod na sa balay pandanganan. So ato lang po silang giawhag na i-update nila ang ilahang record. Kay importante gyud na ma-update kay basin diay naminyo na ka ulitaw pa ka atong panahon na or nadugangan na ang imong anak, dapat po imo gyud mahibawon si PhilHealth pinaagi sa pag-update sa imong record. Bisita sa atong opisina, dalha ang kinahanglan nga requirements para masulod nato sa database ang inyong mga changes. So, ikaduhang kausaban, Jess, ang paggamit sa benepisyo. So, gingon man no, nga automatic ta nga member. Ang benefits po dunay kausaban. Kaya syempre kung miyembro ta, benepisyo sa panglawas man gyud ang ato ang dapat masinati. So, nag-ingon ang balaod nga walay Filipino nga dili makagamit sa benepisyo karon nga may UHC na. So, kung dumdumo na to, kaniadto dapat na kay 3 months within 6 months nga makagamit sa PhilHealth. Or kung manganak manggaling ka, dapat na kay 9 months. Diba, Jess? Yes. Abot pa ba kani? Abot yun Oo, kumapay. nakaabot yung kani nga problemahan nga usahay na maghilak sa atong opisina. Kay mga nakay, pero dili yun pwede kay na ay kakulangon sa contribution. Lagi kay akong nahinumduman na naman pay katong mga bag-urang na buros mo pay pagkabaros dapat ipamimbro na dayon kay Ayun, para bulatan, preparasyon 9 months sa na. pagpanganak, no? Kay dili mo abot og siyam ka bulan. Di jud ka gamit. Oo. O bitaw to mo ingon ko to muna sa kuan nga sa kamulo paghimo pamimbro na. Yeah. Dili sa nagama na. Oo. So, mauna just no, tuod karon sa UHC dili na kinahanglan nga magulat patag pila ka bulan nga mga miyembro para makagamit sa benepisyo sa PhilHealth. Tungod kay ora mismo kwalipikado ang tanan para magamit o maka-avail sa benefits. Diretso na gyud ay magamit nung pay. Pero Wala na hulat-hulat. pero ayaw lang punta magsalig, no? Kay kanang isip Pilipino, labi na doon na kay capacity to pay or ato man ang obligasyon ayaw hulata nga kung kanus ka manginahanglan ayaw pa po ka magpikutar. Yes. Kay matimingan unya kag offline
matimingan kag holiday, dako kayo ng problema. So dili ni ka ora mismo maka-avail sa benefits. So buti pasabot niya na, no? Sa oras nga magkasakit o muadto sa ospital, labi na yung labi na ni mga bata just nga na wala na sa dependent sa ilang mga anak. Ora mismo dili basihan ang contribution para maingon nga kwalipikado ba ka o dili ka makagamit sa benepisyo. So dapat mahatagan gyud sila serbisyong medikal o benepisyo nga pagabayaran sa PhilHealth. But ato gyud pud nang gina-encourage ayaw lang pud ninyo nga hulata nga inyong anak kay naara ba po yung mga provisions dito sa balaod nga labi na og direct contributor ka naa gyud tayo po yung mga mapataw nga interest or kaning tawag na to penalties kung maabot ang panahon na na-delay ta sa atong contribution. Okay. Sa ato pa mampay sa akong pagkasabot ani nga wala na'y makaingon nga dili ta kagamit sa benepisyo sa PhilHealth. Yes. No, kay pag abot na to sa ospital, nahimong atong katungod ang ato ang paggamit sa benepisyo nato sa PhilHealth. Yes. Naka-contribute man ka o wala, no? Basta active lang ang imong membership. Pagsulod nimo sa balay tambalanan, syempre ang imong concern nga makambalan ka, no? Dili ang imong problema makagamit baka sa imong PhilHealth insurance o dili. So, angay gyud pod nga masayran ni sa to ang mga naminaw karon, no, nga kung musulod ta sa tambalana, balay tambalanan, ang una yung himuon maatiman kita kay duna kitay benepisyo sa PhilHealth nga magamit, no? Kana lang sa kay para sa mga direct contributors ng mga PhilHealth, ato man ang hisgutan karon mampay sa atong membership nga dapat lang yun pod naagyoy pagpadayon sa ilahang contribution. Pero bisan pa niya nagkulang pa ang ihang contribution, pwede ra gyung magamit ang ilahang benepisyo sa PhilHealth. And yes, talking of mampay sa universal healthcare nga masayod man gyud ang tanan nga kinahanglan or pinaagi nining balaod, tanan namang yun nga Pilipino membro na sa PhilHealth. Unsa may ato ang membership category ani mampay sa ilalom sa universal healthcare aron ma-capture na to ang tibuok Pilipinhon. Yes, just no. So kaniadto sa wala pang UHC daghang tag klase nga mga miyembro, no. Tatay employed, direct contributor. So daghan kaning mga contributing sector, indigent, senior, daghan kaayo. But gipasayon na kini kay duha na ka kategorya sa membership ang nahisakop kini sa UHC. So ang duha kini timanan na gyud nato, no. Duha ka buok kining direct o indirect contributor. So ang kaniadto pang membership sa PhilHealth, active man o dili, permanente na ilahang membership. Yes. So ang mga dili pa miyembro mahimong mo appeal sa program tungod kay ang provision sa balaod sa UHC nga immediate eligibility diin automatikong miyembro na ang tanang Pilipino. So mauna, no, ato gyud ay ning ipasabot sa mga namati nga kung once issued ka og PhilHealth identification number, mauna na dapat ang imong PhilHealth number hangtod nga ikaw mo retire. So you only have to update your record adto lang ka sa PhilHealth kung pananglitan na-issuehan ka tungod kay self-employed ka or indigent. Kung pananglit nakatrabaho ka, maura gihapon tong PhilHealth number imong gamiton. You only have to change your membership category. Okay. Yes, mampay, no? So, duha na lang yun ka membership category. Pero doon naman ni apelido, mampay. Yes. Direct contributors o indirect contributors. So, ang apelido ani contributors gyapon. Sige lang, mampay. Diri una ta sa direct contributors. Kinsa man ang atong mga membro sa PhilHealth nga gitawag na tong direct contributors. Yes, no? So, ang subcat ani ato ang direct contributors kini ang ato mga miyembro nga dunay kapasidad sa pagbayad sa ilang contribution. So, ibig sabihin, dunay capacity to pay kay as members naman pud tayo obligasyon nga mo-remit sa atong premium contribution. So, kinsa man sila? Number 1, nasa balaod na isulat na mandatory yun ang mga empleyado sa pribado o pampublikong sektor nga naay employee-employer relationship. So, ibig sabihin, mga empleyado sa gobyerno, private sector, ang atong employer doon na yun ay katungdanan
nga irehistro ta sa PhilHealth ug didakan ta sa atong contribution matang bulan. Ug ila pong obligasyon nga i-remit ang ilang contribution, inyong contribution dito sa PhilHealth kada bulan sigon sa inyong deadline or period of payment. So, katunga kung pananglit 500 ang contribution nimo, ang katunga i-deduct sa imong sweldo, ang katunga mauna siya i-shoulder sa imong employer. Okay. So, ang ikaduha nga mahisakop sa direct contributor is ang mga kasambahay or household help. So, sa ilalong sa RA 10361 or Domestic Workers Act, ang mga kasambahay nga nagsweldo o kubos sa 5,000 pesos, ang iyang employer na ang magbayad sa kinatibuk ang monthly contribution. So, isip na lang po ni tabang dito sa ilahang kasambahay. Just no? Kay mga katabang maninato, ilabi na sa mga working families, ang mga ginikanan, ang ato mang yung mga katabang sa balay ang magsalo sa ato mga pangadlaw-adlaw nga buhaton sa balay. So, kung below 5,000, pwede ang employer na mag-shoulder ni but for those nga mas dako ang sweldo kana hindi na gyud na nga ilahang pagatumaan. Yes. Okay. So uban pong trabahante nga walay formal nga agreement or walay employee-employer relationship pero dunay kapasidad nga magbayad para sa ilang kaugalingon nga kontribusyon sama sa self-earning individuals or professionals. So, muna just no, katong mga doktor, mga practicing professionals na to, katong mga job orders na to, o sa mga LGU, so malipay tagdako no nga tabangan punta sa atong munisipyo sa tungod nga makatuman po ng atong mga job orders sa ilahang obligasyon no as a PhilHealth member. Yes. So, next is ang atong mga overseas Filipino workers. This is based on the Migrant Workers Act, RA 10022. Kauban ang mga sea-based Filipino workers o seafarers at land-based overseas Filipino workers. So, ang sunod po nga nasakop sa direct contributor, kining mga Filipino nga nagpuyo sa abroad. So, mga Filipino nga dunay dual citizenship. So, ibig sabihin, American citizen o Filipino citizen siya. And then, lifetime members nga dili na sila kinahanglang magbayad sa ilang contribution kay nakakumpleto naman sila sa ilahang required contribution na 10 years or more and 60 years old na sila and retired na sa ilahang mga katungdanan. And lastly, katong tanan ng mga Filipino nga dunay edad 21 pataas nga dunay kapasidad sa pagbayad sa ilang contribution. So, sayon man gyud ta nga moabot og 21 ang pangidaron sa atong mga anak, matangtang na sila as our dependent on our PhilHealth membership. Yes. That's why need gyud nato na sila ipa-assess kung pananglit baka pa nagnegosyo na nag-online na dapat magbayad nila sila sa ilang contribution. Yes. And who determines that is our partner agency, the Department of Social Welfare and DSWD, mauna sila ang mag-determine kung financially capable ba kining mga matao. Financially capable, largo sa opisina, pamiyembro, and then tutula ang pagbayad sa imong monthly contribution. Okay. So, mao din naman pa ang mga membro na to nga direct contributors, no? Ato mga empleyado nga naay trabaho, nga naay employer relationship, mga OFW na to. Dayon mga nagpuyo pod abroad, no? Dunay mga dual citizens. And ang ato ang mga retiring nga mga lifetime members katong ga-contribute samtang empleyado pa sila, then karon nag-retire na, nabilong sila sa direct contributors. So gato ang mga naga-practice nga mga professionals, no? Na walay mga employers. So muni sila ang mga ga-direct o contribute sa PhilHealth sa ilahang membership, no? Then usani sila sa tuang mga members nato sa PhilHealth. Then aside ana mampay, no, naman pud gitawag indirect contributors sa PhilHealth, no? Indirect ni siya pero contributors gyud po'y apelyido mampay. Kinsa man ni sila nga mga membro sa PhilHealth, mampay? Okay.
So ang tanang mga wala na sakop sa direct contributors, ato atong naisgutan ganina Jess, matawag ni sila or ma-fall sila sa category nga indirect contributor. So kauban niini nga gisubsidize. So indirect Jess gisubsidize ang ilang premium contribution sa national government. So matawag siyang wala kay gibunot sa imong bulsa, pero ang gobyerno nangitag paagi nga mabayaran ang imong contribution. Yes. Okay, mauna no? So, klaro ni siya, Mapay, no? Klaro gini siya kay ang pag-sustainer sa atong programa kinahanglan magdutag pondo. Yes. So mauna nga kaning mga indirect contributor naay nag-subsidize ani ang ilang bayronon ang national government ang nagbayad niini. So kinsa man ni sila? Number 1 sa atong listahan kini mga naa sa listahanan sa DSWD. So kini sila na miyembro sa PhilHealth balik isang tuig ang nag-determine sa ilaha ang atong DSWD nga gasusul sa mga kabalayan no mag-determine kung qualified ba ka masakop sa indirect contributor. And then second is mga beneficiaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino or the 4Ps no kining modified conditional cash transfer no nga mga beneficiaryo. So ang 4Ps automatic na sila nga sakop sa indirect contributor. So subay lang po sa office kay para basin diyan imo mga sakop dito apa pud mo na declare so sa atong mga 4Ps nga mga kaigsuonan update din pag may time. Yes. Ay para pag panahon na nga gamiton wala na ilaban ang ato ang PhilHealth paggamit dito sa atong mga accredited facility. Yes. And then next isang atong mga senior citizens. So katong mga na membro sa PhilHealth under RA 10645 no. So this is mandatory sakop sa balaod. So naay mga senior nga mga walay previous contribution, automatic sila ma-member sa PhilHealth via RA 10645. And then persons with disabilities based sa mando sa RA 1075 as amended. So mo gyapon Jess no, ilang ID sa PWD ilahang gamiton para ipresenta dito sa atong opisina. Lakip ang ilahang mga supporting documents and also they have to make sure na naa sila na register sa PRPWD. Yes. So anto sila sa atong mga RHU, i-check nila kung nasulod na ba ilang ngalan dito kay para masulod po nato sila sa PhilHealth. And then next, tanang Filipino nga naay edad 21 pataas nga walay kapasidad nga magbayad sa ilahang contribution. And then next is kaning sa SK and then katong mga narehistro sa point of service nga kanhi sponsored members sa mga local government. So muna no ug tanang mga wala pa sa database sa PhilHealth nga walay kakayahan magbayad sa ilang premium contribution. So sikat kay ning acronym ang POS, no? Point of service. So kana sila libre bago pa mo maka-avail sa inyong mga ubang benepisyo dinha sa atong mga balay tambalanan. Una kamong na kabenepisyo sa programa sa PhilHealth pinaagi sa point of service. Yes. So maayo jud gyud naman pay no nga kanang naatana nga mga programa kay katong mga dili maka-afford o contribute sa iyang ilahang PhilHealth. Doon na gyud kita yung mga pamaagi nga makagamit gihapon sa benepisyo atong dili maka-afford. And yes, Ma'am Pai, talking of universal healthcare, sayod ta nga dili lang nato makapture ang tibuok Pilipinon kung gahisgot ra ta og membro sa PhilHealth. Syempre, sa PhilHealth package naman usara ka membro sa pamilya, ang atuang membro sa PhilHealth, lakip na dayon ang tanan nga mga sakop ni ini kinsa man ni sila. So atong isgutan ang mga dependents nato sa PhilHealth. So una, aside from the principal member, so makagamit pod sa benepisyo sa PhilHealth ang ato ang legal nga asawa, no? Kanang legal nga asawa nga dili pod membro sa PhilHealth. So pwede nato na siyang i-declare as atong dependent, no? So naa ni siya apelyido legal nga asawa, dili tong asawa-asawa ra o kanang live-in pa ha, mga kaigsuonan, no? Kuan jud no, pero taman man ta mo dawat sa upat nga asawa. Basta
Ay, basta po. Sa atong mga igsoon nga mga Muslim, no? So, pwede na siya. Kay legal man, taman sa ikaupat nga asawa. Pero katong sa dili Muslim, isa ra gyud kay usara man gyud si commander. So kinahanglan legal gyud. So magpakita mo og dokumento nga inyo na siyang legal nga asawa. Gawas niya ato ang mga legal nga asawa, ang atong mga anak nga wala pa nagtrabaho ug wala pa pud na minyo nga ang edad 20 paubos, pwede na ito ikarga sa PhilHealth. Pwede man ni siyang legitimate, illegitimate, legitimated, legally adopted, or stepchildren, no? So, pwede na ito na silang i-declare sa PhilHealth. So, bisan pag usara ka membro, no? Ang step gani, kung naminyo na ka o nanay trophy 5 ka buok, katong imong giminyuan o ang iyang mga bata, pwede nimong ma-declare as dependent sa PhilHealth. Sunod ang atong mga foster children base sa mando sa RA 10165 or Foster Care Act of 2012. Katong dili nimo kaunsa ang bata pero duna kay lisensya nga ikaw mo'y nag foster parent anang bata, pwede natin na siyang i-declare sa PhilHealth as dependent, no? O ang atong mga ginikanan nga sa 60 anyos na pataas nga dili membro sa PhilHealth, pwede gyapon natong i-declare. Pero kung na-membro na ang imong ginikanan sa senior citizens nga PhilHealth, pwede na dili nato i-declare as dependent. So, makita nato ani mampay nga kita isip usa ka health insurance, no? Usara ang pwedeng magpamembro. Dala na tanan, no? Dili pareha sa uban nga mga private na to nga mga HMOs na kung ikaw ang membro, medyo dako-dako pa yun ang contribution, ikaw ra po'y makagamit, no? Kung mudugang ka og dependent, para anang insurance, mudugang po kag contribution. Pero sa PhilHealth, sa imong contribution nga minimum of 500 ang bulan, ikaw o ang imong pamilya maprotektahan na sa mga galastuhon kung panahon masulod ta sa mga balay tambalanan. Busa, no, mampay kining pangutana na ko mampay. Kung saon man para ma-appeal sa mga indirect contributors nato, no, katong mga walay maka-afford og bayad silang PhilHealth. So may pamaagi mampay. Gini kasagaran nga itong masugatan, Jess, no? Ilabi na sa atong mga kaigsunan nga moadto sa atong opisina nga, ma'am, kung sa'yo may pamaagi nga maka-appeal ko anang libre. So, libre, magyud ang kasagaran. Libre tungod kay wala tayo gibunot nga masking piso para sa ato ang premium contribution. But, as we always emphasize, the national government is paying for us, for them. So, no? Para ma-appeal ini, katong mga indirect contributor, ma-appeal sila kung ma-appeal sila dito sa listahanan sa DSWD. So, ang atong mga partner din sa DSWD, sila ang makadetermine ni kaning indigent member nga ma-appeal sa listahanan. And then another is for senior citizens nga katong walay dili mo qualify sa kanang tawag na to lifetime member katong direct contributor na to mga senior. So, makuha lang sila, especially katong mga bago pa ng 60. Kuha na mo sa inyong senior citizens ID and then update your record. Pinaagi sa inyong OSCA point person kaya atong mga senior iba na to gina-encourage kung ato office, no? Kay sa kainit sa panahon, dayon maglinya pa, lisod kaayo. But kung gamitono na gyud siya, pwede gyud kayo mag-walk-in dito sa atong office. Dala lang mo sa inyong senior citizens ID, and then birth certificate, and then ubang document nga kanang pwede ninyo madala, like marriage contract kung napakay asawa o mga anak na below 21 years old. And then, of course, our persons with disability, appeal man gyud ni sa ilahang pribilehiyo, no, nga nahisulat sa balaod nun sa RA 11228. So, kung dunay PWD ID, walay trabaho, pwede gyud na sila makasulod sa PhilHealth as indirect contributor. So, sa bagong balahod, Jess, covered gihapon ang ilang pamilya. So, dili pasabot nga kung tungod na kay contribution, katura ang pwede na ay privilege po ng ilahang mga dependents sa makagamit sa benepisyo. But also, ang atong mga indirect contributor, na atong naisultan ganina, makagamit po ng ilahang pamilya. So, mauna, no? Tawag na konsepto sa social solidarity. Kaya ang PhilHealth, usaman ka social
health insurance. Yes, Mampay. So, ako nasabtan, Mampay, sa itong ipangisgutan, no? Nga, ang universal healthcare, giingon man nga automatic na membro sa PhilHealth ang tanang Pilipino. Lakip na ang ilahang mga dependents. Dahil natay direct contributors ug indirect contributors. Kining akong pangutana sunod, Mampay, murag magtangag yun niyo kanang dakong pagsabot sa tuang mga members sa PhilHealth. Kay kung automatic na ta nga membro sa PhilHealth, magamit na diretso pinaagi sa immediate eligibility ang atong benepisyo sa PhilHealth. Pwede ba nga dili na magbayad na nga to ang mga membro sa PhilHealth nga contribution nila? Di klarohon kuno nato ni Mapay. Klaro gyud din nato, Jess, kay para masabtan sa tanan, ang mga direct contributor dapat magpadayon gihapon sa ilang pagbayad sa contribution para ma-active ang ilahang PhilHealth coverage o para magamit ang mga benepisyo o pananglit mag-avail sa mga accredited na hospital sa nasod. So, klaro na kay naamang yun na sa balaod. We are keen on implementing the law. Kay ang atong implementing rules and regulation, nakahisgot man yun na kung ikaw dunay capacity to pay, you are mandated to pay your premium contribution. Especially to the employed sector nga naagyod siya dito, Jess, na mandatory remittance of contribution to be shared by the employee and the employer. And also, sa atong mga direct contributor po na dunay kapasidad pagbayad, atong obligasyon. Kaya ang sustainability sa atong programa, nagtangag magyud ni o kanang financial stability sa atong program. Kaya mag-unsa man ang programa kung maniplit ang atong pondo. But please note nga ang contribution nato usa lang na sa source sa ato ang pondo na ginagamit sa PhilHealth. Daghan nga pondo nga hatag or bali na pool sa ato ang ahensya para ma-finance ang ato mga programa sa PhilHealth. In fact, kagahapon adlaw manggali ni announce dito sa ato na press con dito sa Malacañang ang atong presidente sa PhilHealth, ingon man ang atong presidente sa Pilipinas katong post-kidney transplantation. So, 1 something million to just o karon niabot na kapin kang kulang mga 2.1 million. So, puhon in the coming weeks, every Friday 11 to 12 sa kautuhon, isa na sa atong mga topic puhon na atong pag-ismutan. Yes. Kanang tuyo man gyud na mo kanang masabtan sa kanang katawhan nga naagyud di ay kaayuhan dili lang ta sa kanang mga fasad sa balita nga atong makitaan sa Facebook or makitaan nato sa TV, atong sabton, atong kuhaon ang kaibuturan sa unsa ang essence sa programa sa panglawas sa atong gobyerno nga gidumala sa PhilHealth. So mao na, Jess, nga importante gyud nga ang mga direct contributor magpadayon gihapon sa ilang pagbayad sa ilang contribution, especially to our employers, So ato lang i-remind it, today is June 20. Yes. Deadline ron sa atong mga employers nga naa sa pen ending 6 to 9. So, 6 to 9 5 to 9. 5 to 9. 5 to 9, So atong sutaon kung naay problema sa TOTP na si Ma'am Chacha na abot tay gi-launch ng katong mga tawgon ninyo yung PMs para dili ta mapatawan o penalty kay naa mo na nagsulat sa balaod nga kung dili ta katunong og bayad sa atong contribution naabot tay corresponding penalty sa ato ang pagbayad sa premium. Yes. So, gani Mampay, maayo jud kayo nga na-remind nato to ng mga employers karon. Kanya Mampay, last na lang ning hatag na tong katin-awan, salig kay pwede namang gyud tang makagamit sa benepisyo tungod sa universal healthcare, ato man ang gibalik-balik. Pero unsa man ka importante Mampay nga duna gyud tay PhilHealth number, kay ang ending ato mo gyud magamit ang atong PhilHealth panahon ta ma-admit. Basin og diha na nato ni uting kayo o gato ng lihokon kung na-admit na ta, lisod na pod kayo. Pero unsa man jud kay importante Mampay kini ato ang PhilHealth identification number. Yes, sama ra gud na sa kung mag-ingon kag unsay imuhang pagpamatuod
nga ikaw si Jess. Or una, kung sa'yo may imong pagpamatuod nga si Jess usa ka PhilHealth member. Kung sa man, ang iyahang PhilHealth identification number. Kay kana nga identification number, lihitimo gyud ka nga PhilHealth member, no? O kana sa atong ingon ganina, mauna siya ang imong permanent number as a member or as a dependent. Kung karga pa ka, no? So, maski ang balaod ng imong nga karon Jess, murag naman tayo mga changes anino sa issuance sa ID, but when you go to the hospital, kung member ka sa PhilHealth, if you have a valid ID, ma-check man na sa atong mga facility na ikaw sa PhilHealth member, or pwede ka, eligible ka magamit sa atong benepisyo. Importante lang yun, buhat po na ato ang call for responsibility, no, sa membro, magpa-rehistro para ma-issuehan ka ang PhilHealth number, mag-update sa record para ang inyong dependent mahatagan po o dependence pin. So muna, no, gina-remind na to silang tanan yun, no, nga update your record, check din pag may time. If you have your member portal or kung wala pa man galing, ato ta sa website na to, no, www.philhealth.gov.ph, go to online services, and then dito ta sa member inquiry, dayon mag-register ta dito para maka-access ta sa ato ang member portal. And then from there, you can check, uy, na-remit na eksakto sa atong employer ang atong contribution. Uy, talaga pamandiay ko, itaw pamandiay ko ani ako ang record. Sa'yo pang akong birthday or na ako'y anak nga wala na sulod. Go to your nearest PhilHealth office. So ang atong opisina sa PhilHealth, na atay opisina sa Tubod din sa munisipyo sa Tubod, no? Doon na tayo diri sa munisipyo, Jess. Yes. And then naapod tayo opisina dito sa Maranding, atbang sa Lala National High School. And of course, katong mga munisipyo sa Lanao del Norte nga Dulo Iligan, naata sa Barangay Tubod po ng atong opisina at bang sa Robinsons. So, mauna, Jess, no? Update yun sa record para walay hassle, walay langan, atong matanggap-taman ang benepisyo sa PhilHealth sa panahon nga ato na siyang kinahanglanon. Yes, and ako lang pong dugang nga ni Ma'am Pai, no? Nga kaning ato ang pag-provide sa itong mga PhilHealth ID, no? Aside from mabutang na yun sa database atong membership, no? Usa po ni ka-proof nga kining tawhana nga mag-avail karon sa ospital or na-admit, siya yun ang tawhana. Yes. No? Nga nag-avail, no? Para malikayan po ng mga fraud. And yes, sa tinud-anay, no? Ang ato ang pag-inganyo nga kinahanglan mag-update din mo sa inyong record. Kaya ako, nanigulang na ko sa pagka-frontliner. No? Ayaw yun ninyo sa akong matubang kada adlaw. Ayaw yun yung hulatag na sulod na sa ospital. Unya na mag-update sa inyong record. Kaya malangay na yun mo. No? Kaya kung naalam mo yung updated nga record, wala na yun na siya. Igo na lang ng tanawon ang any valid ID ninyo sa ospital. Dili na mo kutik. Wala na ilaghan kutik. Kaya mo makita na po na dito ang inyong record sa ato ang mga facilities ng mga hospitals. And yes, Ma'am Pai, no? Dugang lang na kong mga time check na ito, Ma'am Pai. Time check, it's 11:53, so dali ang minigis ka oras, Jess, no? Tabian, magutang diha. Anyway, nanginaot ta nga daghan ng nakatuna, no? Sa ato mga namati karon sa mga wala pa katultol sa atong opisina dito sa PhilHealth, no? So naata sa VNA Building, Purok 680 CHS, Poblasyon Tubod, no? Ang atong PhilHealth Business Center Tubod. Nadia si Ma'am Janjan, si Ma'am Angel, si Ma'am Denden, o ang atong mga maabtikon ng mga guards na andam mo resibe kaninyo sa inyong mga panginahanglanon sa PhilHealth. So, ang atong telephone number sa mga gusto po makisayod, pinagi sa kainit o makay panahon, Jess. Lagi. So, pwede po sila manawag sa atong telephone number 227-8956. So, dili ta mawala, ha? Kay wala na tas National Highway, but going to the municipality of Tubod, makita na yun na ninyong yellow na signage sa PhilHealth nagbabag sa di pa mo moabot sa atong cultural center. Yes. Okay. And for our PhilHealth Business Maranding, no, naa kita nahimutang sa Maya Center, Purok Pomelo, Maranding, Lanao del Norte, in front of
Lala National High School. Kung gusto kong pumanawag, naatay telepono nga 227-9996. And then, Jess, para sa atong mga kaigsuunan po, no, ato lang yun yung i-reiterate nga for more kanang brief and concise information of activities of PhilHealth, benefits of PhilHealth, please follow the Facebook page of PhilHealth Iligan City and Lanao del Norte. And of course, ayaw kong kalimti sa Region 10, no? Ang ato ang Facebook page sa Region 10, PhilHealth North Main Region. And, syempre, ang atong bagong partner, Jess, sa pagkatod ng mga impormasyon sa PhilHealth via live stream, ang Facebook page sa Arangkada Bagong Tugod. So, na siya. Yes, no, Mampay, no? Gamay na lang yun po na itong oras, Mampay, no? So, ato kining igahinpod nga pag-remind sa ato ang mga listeners karon nga dili gyud kita muundang pagprotektar sa atong lawas gikan sa mga sakit, no? Kung doon na tayo gibati, ayaw ka mo pagduha-duha, magpa-check up na. Pinaagi sa ato ang bag-ong benepisyo ang PhilHealth Konsulta. Yes, para malikayan nga mo grabe ang inyong mga sakit, no? Abot sa panahon ato ning hisgutan dinhi Mampay sa tuwang usa sa itong mga episodes kining PhilHealth Konsulta. Insert na po din ako, Jess. Yes, Mampay. Ang atong RHU, ang atong Rural Health Unit dinhi sa tubod, no? Usa sa atong mga accredited konsulta providers. So, Yes. invite kay taga to ato i-greet atong mga partners din ha, no? Pinanguluhan ni Dr. Camins. Hello Yes. ninyo diha, Doc. Kung sa mga maabdikon nga mga sakop nimo dinha sa RHU, ang atong RHU usa ni sa mga unang nitubag sa partnership for the konsulta program. Yes, Dayon, Jess. and ato lang yapon ni ipahinumdum Mampay, no? Nga the groundwork for all happiness is health. Yes. Happy ta kung healthy ta. Busa ayaw gyud ninyo biyae inyong health mga kay galaan nga naminaw karon, no? Ampingan yun nato ni atong kahimsog sa atong panglawas. And yes, doon na ba kita saktong oras Mampay? So, ang atong oras, no, alas 11:57 sa kabuntagon. So, ato lang yung puning yawhag, no, nga next week, atangi po mi. Atangi mi kada Biyernes, alas 11, taman sa alas 12 sa kabuntagon. Before ta, samtang nagkuri-kuri na sa balay, nag-andam o paniunto sa itong mga bata o nag-ready na ta para sa itong lunch break, pamati ko ta ginagmay kay makakutlo yung taong mga saktong impormasyon sa PhilHealth. Pinaagi sa atong programang Alagang PhilHealth. Yes, so ato na lang yun ning i-grab ang opportunity Mampay. And ato na po ning kabsa naman kita sa panahon, no? Ato kining tapuson ang atong episode sa Alagang PhilHealth. No? Kami nang hinaot nga daghan mo og nakatunan ug mahimo kamong mga instrumento para mapakaylap ug mapasayran, mapalapad ang kahibalo nato sa PhilHealth ug ato pong mapahibalo sa tanang pamilyang Pilipino, labi na ang mga programa ug mga benepisyo sa PhilHealth. Yes, ang mong hangyo, be an agent of awareness, no? Kung doon na tayo knowledge, doon na tayo power. Ingon pa ni Ernie Baron, no? Ganyan to, no? Yan, sa ngalan sa mong Regional Vice President, Delio A. Aceron II, kauban sa tanang pwersa sa Tibok Regional Vice President, no? Regional Office 10. Yes, and mapasalamaton kami kanunay sa paggamhanan sa local government of Tubod. Pinangunahan sa ato ang mayor, no? Mayor Jimmy Cabahog sa atong Arangkada Bagong Tubod Media Team sa oportunidad nga makasibya sa mga kayuhan o benepisyo sa PhilHealth. I would like to invite you again, join us again next week para sa ato ang programang Alagang PhilHealth. O kini ang inyong mga partners in health karong buntaga. Ako si Jess Oliver Sobrepeña, wala kong kauban. Si Florife, ipay hermosissima pag-hingwit. Isang PhilHealth na mabilis Patas at mapagkakatiwalaan. Mayong udto, mga kaigsuunan. Protektado, kalusugan ng lahat. Sigurado sa PhilHealth,
miyembro ng PhilHealth. Pwede online magparehistro o sa PhilHealth ika'y magtungo. Sundin ang tamang proseso, tiyak ang siguradong benepisyo. Sa konsulta, serbisyong pangkalusulay abot na, gaya ng check-up, laboratory, gamot at marami pang iba. Para sakit ay maiwasan, PhilHealth konsulta ang kailangan. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Narito na ang konsulta, konsultasyong sulit at tama. Mas pinalawak na primary care benefit sa lahat ng miyembro ng PhilHealth. Pwede online magparehistro o sa PhilHealth ika'y magtungo. Sundin ang tamang proseso, tiyak ang siguradong benepisyo. Sa konsulta, serbisyong pangkalusulay abot na, gaya ng check-up, laboratory, gamot at marami pang iba. Para sakit ay maiwasan, PhilHealth konsulta ang kailangan. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Narito na ang konsulta, konsultasyong sulit at tama. Mas pinalawak na primary care benefit sa lahat ng miyembro ng PhilHealth. Pwede online magparehistro o sa PhilHealth ika'y magtungo. Sundin ang tamang proseso, tiyak ang siguradong benepisyo. Sa konsulta, serbisyong pangkalusulay abot na, gaya ng check-up, laboratory, gamot at marami pang iba. Para sakit ay maiwasan, PhilHealth konsulta ang kailangan. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na.